Mahal. Feng Xiaoxiao. Kumusta ka? Lu Zhao nasaan ka? Nasan? Siyempre nasa meeting room. Tutulungan ko kayong mag-live stream. Ha ano? Lu Zhao balief ka. Hindi magtatrabaho na maayos sa opisina. Gusto niyong ma-penalty. Ang weird naman, Shaola, yung hindi nagtatrabaho. Ikaw yata eh. Ha. Zhao Izara Montag na tu. Nadala lang ako sandali. Ano ba? Pag-usapan natin sa bahay. Para na. Layas. Luzhaus-hao, humihingi na ako ng tawad. Huwag kang magmalaki. Gago ka, binigyan pa kita ng mukha. Anong ginagawa mo? Lu Zhao ito ay Chaoyan Group. Proposal NG Resort Project. Projektong worth hundreds of millions. ICAF. Kung wala akong tumulong sa'yo dati, makakapagtatag ka ba ng kumpanya? Kung hindi ako nakipag-negosyate sa mga proposal na to, makukuha mo ba? Sino ka ba? Nangaliwa ka pa sa'kin. Sasabihin ko sa'yo, hindi to matatapos. Tumigil ka. Lu Zhao. Ngayon din, pulutin Montag yang proposal at ayusin. Kung hindi, wala ka nang makukuhang trabaho sa Beijing. Xiaoming, tinatakot mo ako. Ha. Lu Zhao. Aminado ako, may kakayahan ka, pero wag mong kalimutan. Ako ang boss ng kumpanya, hindi ikaw. Anong ginagawa nyo diyan? Umalis na kayo. Baka tanggalin ko kayong lahat. Lesiu. Zhao tama yan, sa susunod. Maglingkod ka na maayos sa kumpanya. Tandaan mo, ako ang nagtanggal sa'yo. Lu Zhao, hintayin Montag. Serious ako, kung makakahanap ka ng trabaho sa Beijing, pangalanan mo ako. Nung background check namin, sinabi ng dating boss mo, na madalas kang absent ng walang dahilan, hindi ka namin mahir. Ayaw din ng kumpanya namin makagalit sa Hyphen Group. Umuwi ka na lang, wag mo na kong kulitin. Si Luzhaus-hao talaga siya. Nanay, huwag ka nang mag-alala, malapit na kitang matulungan. Nadalhin ang manugang na babae. Zinobe ang manugang? Hoy Jinyan. Sana maging maayos ang lahat. Manager Lu. Hindi ko akalain na ang iyong mataas na katayuan ay magpapakababa. Para mag-interview ng mga intern. Lesiu. Nandito ka rin pala. Dapat tiningnan ko muna ang almanake bago lumabas. Ang init ng ulo mo. Malas ko ngayon. Naghanap lang ng trabaho, nakita ko pa ang ex ko. Ay, mali. Ex-ex ko pala. Ay, mukhang katulad mo rin. 3 taong relasyon tapos iwalay, Luzhaus-hao. 3 taon lang ba ang expiration ng boyfriend mo? Palit agad? Lene, Isang naghiwalay dahil sa abroad, isang ng babae. Wala kayong kwentang dalawa. balikbayan na ako ngayon, may kwenta na ba ako? Evie, balikbayan? Mukha kang malaking pagong. Nag-aral sa abroad, gumastos ng libo-libo, bumalik. Nag-i-interview pa rin ng intern, mas mabuti pa ako. Akala niya intern ako. Oy, graduate ka NG Harvard? Swerte, school mate pala tayo. Naghandle ka na ng 300 milyon? Meron akong client na bilyonaryo. Pag-usapan natin mamaya. Si. Mataas na edukasyon, milyon-milyong order. Makukuha ko ba talaga ito? Gagawin kung hindi ka makakahanap ng trabaho sa Beijing. Trader, hintayin Montag ako. Fujin yan. Magtulungan tayo. Anong tulungan?
Ito ba ang naisip mong paraan para mapili tayong dalawa? Sa interview, Ang trabaho ay parang digmaan, kasalanan ng iba kung bobo sila. Ahem, magsimula na ang interview, pasok na. Boss Fu, hindi ba dapat nasa meeting ka? Bakit ikaw ang interview? Boss Fu. Si Boss Fu nga. Ang galing mong magpanggap na impress mo agad ang unang tao. kinansela ang meeting kaninang umaga at ang interviewer ay pinalitan ko. Opo, Boss Fu. Huwag mong ibunyag ang identity ko sa harap niya, umalis ka na. Oy, hindi na ba siya mag-i-interview? Ang taong katulad niya na hindi presentable ang itsura. Paano siya mapipili sa aming kumpanya? Tama, yan ang attitude. Galing Harvard, maganda ang educational background. Pero ang hinahanap namin ay may work experience. Umuwi ka na. Ma'am, tatanggapin mo ba ang offer ng aming kumpanya? Pero walang overtime pay. 700 at 706. Yan yung vampire company. Hay, Sobrang taba, may sakit sa puso, baka mamatay sa overtime. Ay. Sobrang payat, may hypoglycemia, madalas magkasakit. Haha, tapos na. Sunod, ipapasa lang natin ang resume natin. Sa totoong interviewer. Makakapasok na tayo ng maayos. Fujin yan. Dapat magpasalamat ka sa Ken. Ano ang tinitignan mo? Yan ang tinitignan ng interviewer. muling pagpapakilala, ako ang interviewer ngayon. Fujinyan. Kayo pala ang sikat na. Interviewer ng Zaoyan Group. Boss, pasensya na, patawarin mo ako. Hi, dahil childhood friends tayo, dahil. Nag-date tayo, patawarin mo na ako, please. Wala talaga akong magagawa ngayon. Kung tatanggihan din ako ng Zaoyan, wala na talaga ako. Hindi ko naman sinabing hindi kita ihihir. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Maging personal assistant mo ako. Ako. Pagtrabahuhin mo ako sa ilalim mo. Luzhaw-zhaw. Hindi ka ba satisfied sa posisyon na iniwan ni Manager Fu para sa'yo? Sige, bukas darating ako ng maaga. Sige, bukas na lang. Bye, little bro. Fujinyan. May isa pang bagay simula ngayon. Kapag nakita niyo ako sa grupo, tawagin niyo akong Manager Fu. Gets mo? Bakit naman? Sundin mo na lang, mahirapan ka na lang ngayon. Maging acting president ka muna. Sige. Ganun ba kasakit maging assistant ko? Bakit hindi ka pa dumadating? Sabi ni Lu Zhao. Saan mo itinago ang bakop ng project proposal? Bigay mo sa akin. Pinaghirapan ko yan, huwag mong isipin na makukuha mo. Hindi ko ibibigay sa'yo, alam mo ba yan? Babae, huwag mo akong pilitin. Baka ako pa ang gumawa ng paan. Nasa phone MOBA, to para sa akin. Ay naku. Hahaha, ang ganda ng post mo. Sige, mag-posing tayo ng cheese. Lu Zhao ay ikaw. Ha? Gino. Panggugulo at sadyang pananakit, detensyon ng 10 araw. Multa ng 500. Sino ka? Ako si Manager Fu ng Chaoyan Group. Ito ang aking assistant. Lu Zhao. Kaya pala ang bilis mong nag-resign. Akala ko ba matagal ka nang nanlalaki ng ibang lalaki? Manager's assistant. Tingin ka ang posisyon na to, pinagpalit mo sa kama niya, no? Kung sa kama ko siya, patayin mo na lang ako. Sino bang hindi? Sa babaeng to, imposible. Bless you. Xiaoming, umalis ka na nga. Ang kapal ng mukha mo. Kung magsasalita ka pa ng ganyang kasuklam-suklam, baka masuka ako at may tabon sa mukha mo ang almusal ko. Pwede akong umalis.
Bigyan mo ako ng kopya ng project proposal. Ang kapal ng mukha mo. Ayaw mong umalis? Guard, dalhin niyo na. Ang basurang to palabas, baka makasira ng imahe ng kumpanya. Lu Zhao Zhao, sasabihin ka OSIO. Kahit walang project proposal, akin pa rin ang proyekto ko. Hintayin Montag lang. Huwag kang mangarap na kunin ang proyekto ko. Yung project sa resort, sa atin yun, di ba? Hindi ba tayo ang magde-decide kung aling kumpanya ang pipiliin para dito? Siyaw yan, pwede mo bang? Ipasok ako sa project team. Ayoko talaga na mapunta sa gago ang magandang proyektong iyon. Hindi to ubra sa akin, baguhan ka lang. Assistant, sa tingin mo makakapasok ka? Tama ka, maliit na manager ka lang. Paano ka magkakaroon ng ganong kapangyarihan? Masyado akong nag-expect sa'yo, pinahirapan kita. Pero meron namang paraan. Anong paraan? Fujinyan ang galing mo. Tumira tayo ng magkasama. Manyakis, ito ang parusa sa'yo. Gusto mo ba akong patayin? Nakatingin ka lang habang kinukuha ang project proposal. Ang pagtira ng magkasama, nasa iisang kwarto lang, hindi naman sa iisang kama. At ang ginawa mong century egg at pork porridge, ang sarap. Kahapon, ginawa mo akong tauhan. Ngayon naman, gusto mo akong gawing yaya. Panaginip mo yan. Handa na ang almusal. Manager Few, pwede na kayong kumain. Alas 7:30 na, kung hindi ka alis ngayon, malalat ka na. Ano? Hindi ka ba aalis? Manager, walang attendance check. Kumusta na ang proyekto sa resort? Si Boss Fu ay kasalukuyang nakahanap ng mga bid mula sa labas. Pansamantalang kasama ang Seafront Group, pero hindi pa napipirmahan ang kontrata. Ah, sakto. Isama mo si Lu Zhao sa project team. Bilang final decision maker. Boss Fu, baguhan lang si MS Lu sa kumpanya, hindi ba ito angkop? Sabihin mo, utos ko yan. Zhao, mabait ako sa mga taong malapit sa akin. Proyektong milyon-milyon ang halaga, kapalit ng isang almusal mo para sa akin. Hindi naman kita pinagkakait, di ba? Ang alat. Lu Zhao, niloko mo na naman ako. Manager Lee, hinahanap mo ako. Ipapakilala ko sa iyo, ito si ang presidente ng Seafront Group, Xiaoming, at siya rin ang magiging partner natin sa proyektong resort. Boss Xiao, ipapakilala ko sa inyo. Ito ang aming kumpanya, hindi na kailangan. Kilala na namin ang isa't isa. Lu Zhao, sinabi ko na sa iyo, kahit wala ka, mapapasa akin pa rin ang proyektong ito. Lu Zhao, ano pang hinihintay mo, Untak? Bilisan mo at magdala ng tubig para kay boss. Alam mo ang gusto ko, latte na hindi masyadong mainit. Hindi rin masyadong malamig. Bilis. O baka naman. Gusto mong matanggal sa internship mo? Sige na. Manager Lee, may balita na may isang decision maker na ipapadala mula sa itaas. Walang problema yan. Ikaf, huwag kang mag-alala, ang decision maker na yan. Formalidad lang yan. Ah, ganon ba? Ay, mukhang hindi ka masaya. Sabihin mo sa akin, kung nanatili ka lang sa Seafront, baka may parte ka pa sa proyektong ito. Hindi ka sana naging intern na, nagdadala ng tubig at kung ano-ano pa. Mas gugustuhin kong maging tauhan ni Fujinyan kaysa maging alipin mo. Ganun ba? E di humiga ka uli sa kama kasama ng manager mong si Fu. Makaawa ka sa kanya para ibigay sa iyo ang posisyon ng decision maker. Boss Xiao, ano pang biro yan? Isa lang siyang maliit na intern. Wala siyang kakayahan para diyan. Wala akong karapatan, pero itong proyekto na ito. Hello, kamusta? Hello, Ms. Lu. Ito ang final decision and I Boss Fu. Ang proyekto sa resort, ikaw ang magiging final decision maker. Ako.
Ano ba ang sakop ng responsibilidad bilang decision maker ng proyektong ito? Pwede bang magdesisyon kung sino ang makakasama sa proyekto? Boss Fu, Proyektong worth hundreds of millions lang gusto niya gawin. Gawin niya, huwag mo nang pakialaman. Syempre pwede, ikaf na ang final decision maker. Ikaw ang masusunod sa proyekto. Gawin mo o huwag. Gets ko. Lu Zhao Zhao. Dito ka para maglingkod sa akin. Hindi para magtsikahan dito. Ay, ang lakas ng loob mo. Naniniwala ka ba? Isang salita ko lang. Pwede kitang paalisin sa partnership with Chaoyan. Alis ka na sa kumpanya. Sinabi na sa akin ni manager, Li kaninang umaga. Meron talagang magiging project decision maker na ibababa mula sa taas. Kahit gaano kalakas ang impluensya ni manager, Fu sa likod mo. Hindi pa rin lalampas sa project decision maker na ibababa. Pero paano kung... Ako pala ang project decision maker na ibababa? Ikaf? Huwag kang mangahap sa aw. Ulol ka, kaya pala. Kailangan mong magbenta ng sarili para makapasok sa kumpanya. Anong ginagawa mo? Siyempre, tatanggalin kita. Ikaw, Kunin mo na ang gamit mo at umalis ka. Dati ang yabang mo. Ngayon hindi ka na kahit intern, nagsasabi ka pa na sasampalin kita. Magpalimos ka na lang sa kalsada. Ikaw, ano ka? Naniniwala ka ba? Ano? Luzhaushaw, dumating na ang sugar daddy mo. Dapat magpakite ka na at makiusap na huwag kanyang paalisin. Xiaoming, alam mo ba kung sino ang nag-decide sa proyekto mo ngayon? Ang pinakamatandang kapatid na lalaki ay namamahala sa proyekto ng hangin. Ay yung dalawang small time, nagpapanggap pa. wag na, hindi natin siya kayang kontrahin. Kung tatanggalin, edi tatanggalin. Manager Few, wag mo na silang pansinin. Tara, libre kita ng pagkain. Bigla kang naging mabait sa akin. Ano ba ang balak mo? Ikaw pa ang nagtatanong kung hindi dahil sa pagmamakaawa mo sa likod. Paano ako makukuha bilang decision maker? Jinyan, salamat sa iyo, ang utang na loob na ito. Tiyak na babayaran ko ito sa iyo. Tito, pwede mo ba akong pahiramin ng 3,000? Ngayon na. Tita, gusto kong humiram ng kaunti. Jinyan, Luzhaw, ano ito? ito ang 3,000 piso na naipon ko para sa pang-araw-araw na gastos. Natatakot ako hindi ko ito mapigilan, bigyan mo muna ako, tulungan mo akong itago. Sakaling pagkatapos, hindi ako makakahanap ng trabaho. Kukunin mo ito at alagaan mo ako, okay? Hindi ko mo. Ayaw kong makinig sa kalokohan. Noon, mas marami kang naitulong sa akin. Ngayon, sa wakas may pagkakataon akong makatulong sa'yo. Hintayin mo lang sa press conference, tiyak na. Babagsakan ko sila ng katotohanan. Manager Lee, malapit na ang oras ng pagpirma. Bakit hindi pa dumating ang tagapagpasya ng proyekto? Huwag kang mag-alala, Boss Xiao. Patuloy kong pinipilit. Pero hindi sinasabi sa akin ng kabilang panig. Ang contact information ng tagapagpasya ng proyekto. Pasensya na sa inyong lahat sa paghihintay. Luzhaushaw, hindi ba siya ay tinanggal na? Sino ang nagpasok sa kanya? Luzhaushaw, sasabihin ko sa iyo. Aya kitang paalisin sa Haifeng Group. At gawing walang matitirhan sa Beijing. Umalis ka na. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kapag hindi kita pinagbigyan. Umalis ka. Pero kung wala ako, paano magsisimula ang press conference na ito? Ano ang sinasabi mo, Tak? Xiaoming, ako ang hinihintay mo. Ang tagapagpasya ng proyekto, ipinapahayag ko na ang proyekto ng Shaoyan Group. Ay titigil na sa pakikipagtulungan, Xiaoming. Bumalik ka na lang kung saan ka nang galing.
Lu Zhao, balief ka. Ako ang tagapagpasya ng proyekto, ang proposal ng Hyphen Group. Ay lubos na naiba sa orihinal na proposal, hindi lang pabaya. Kundi imposible ring maipatupad. Dahil pinunit mo ang orihinal na proposal. Iyon ang proyekto na ginawa ko, ako ang nakipag-ugnayan. Kung wala ako, hindi mo makukuha ang kooperasyong ito. At ulitin ko, ako ang tagapagpasya ng proyekto. Imposible, talagang imposible, isang hamak na intern ka lang. Paano ka magiging tagapagpasya? Sa tingin ko, galit ka lang dahil isang salita ko lang ay natanggal ka. Kaya nagnakaw ka ng IE, para sirain. Ang kooperasyon ko sa Zhaoyan Group. Isang peke, nagmamalaki pa sa Zhaoyan Group. Luzhaw, mamamatay ka ngayon. Ako talaga ang project leader. Bukod sa IE na pwedeng nakawin ng kahit sino. Sino pa ang makakapagpatunay? Sapat na ba kung ang presidente mismo ang magpapatunay para sa kanya? Presidente. Ikaw ang presidente. Presidente Fu, sila yung sa signing ceremony, sila yun. Inapin nila ang tauhan ko. Presidente Fu. Ako? Presidente Fu, parang familiar ka. Ikaw nga yun. President Fu. Kanina, sino ang nakakagulo? Sila ang dalawa, ang Hyphen Group. Totoo ang pagbibigay ng suhol sa manager ng Zhaoyan Group para sa illegal na bidding. Simula ngayon, void na ang kontrata ng Zhaoyan Group sa inyo. Oo, tama. Hoy Presidente Fu, pwede kong ipaliwanag ang illegal na bidding. Walang kasalanan ang Hyphen Group dito. Siguradong sila lang ang nagkakalat ng kasinungalingan. Hanggang ngayon, hinahamak mo pa rin ang tauhan ko. Guardia, pakiusap. Hayaan niyo akong magpaliwanag kay Presidente Fu. Bitawan niyo ako. Lu Zhao, hintayin Montag ako. Hindi kita tatantanan. Manager Lee, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang usapan ngayon, saan ka tatakbo? Ano keng ipapaliwanag ako? Xiaoming, makikipagtulungan ka sa kanya? Sa tingin mo, walang problema yun? Ikaf. Lu Zhao, kahit swertehin kan gayon. At suportahan ka ni Presidente Fu, ano naman? Department Manager ako. Ano magagawa mo sa akin? Lanan. Ano, hindi mo na pinapansin ang salita ni Presidente Fu. Ako. Hindi ka pa magsusorry? Oh haha. Grabe naman to. Ate, alam ko na ang pagkakamali ko. Ikaw, hatapakin mo na ako. Pubili ka? Basta huwag mo lang ako tanggalin. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap, patawarin mo na ako. Pwede ba? Pareho lang kayo ng level, Fujinyan. Kaya mo ba to? Kung ganon, isipin mo na lang si Manager Lei. Gusto mo talagang magbayad puri. Bakit hindi mo na lang ipaghanda ng isang victory party ang aking assistant? Tara na, huwag mo akong tratuhin parang tauhan mo. Huwag kang mag-alala, ipagkakatiwala ko ito sa'yo. Sigurado akong magagawa mo ito ng maayos. Tara mga kasama, sabay-sabay tayong magtagay. Para kay Assistant Lu, opisyal na miyembro ng Zhaoyan. At para din sa kanya bilang bagong project manager ng resort natin, Ta. Oy Manager Lee, Naku, wag mo na akong tawaging manager. Isa lang akong tauhan mo. Tawagin mo na lang akong Xiaoli. Tara. Congratulations, Assistant Lu. Hindi ka o inakala na agad-agad kang naging manager. salamat. Maganda na nga si Assistant Lu. Ang galing pa. Naiinggit na tuloy ako. Hindi marunong uminom ang assistant ko, ako na lang. Naku, Manager Fu at Assistant Lu, anong relasyon ninyo? Tinatanggihan mo ang alak pa sa kanya? Kilala mo tolerance niya? Siyempre. Kung hindi, sayang naman ang tawag sa akin na childhood friend. Fujinyan, sinong minamaliit mo? Gusto mo ba akong patayin? Hindi ko kailangan ng tulong mo sa pag-inom, Tara Shot. Si. Inom lang ng inom, nakalimutan mo noong sophomore year. Kung paano ka inuman ng mga senior sa org. Kung hindi ako ang tumulong sa'yo noon, baka namatay ka na sa tabi ng kalsada. Ha, may lakas ka pa ngang magsalita. Ilang baso lang tinulungan mo ako, 2 lang kuya. Tapos natulog ka na sa ilalim ng mesa.
Ako pa ang nag-uwi sa'yo pa uwi. Ang tolerance ko ng sophomore na ngayon. Ang lakas ko na ngayong uminom, okay? Sige, subukan natin kung sino mas malakas. Childhood friends pala sila. Ano, yung sinabi ni Assistant Ru na dinala niya si manager Fu sa bahay? So magkasama na sila noon? Tuloy pa ba? Sige pa. Kailangan mo ba ng tulong? Matapang ka, papasok ka sa sisi ng babae. Ipapahuli kita. Hintayin kita. Ano sabi mo, yung bang na? Lu Zhao Zhao, kamusta? Gusto mo rin siya? Ang cute niya, at maganda ang katawan. Gusto mo rin siya? Ang hitsura niya, pangalawa lang yan. Siya ngayon ang responsible sa proyekto ng resort. Kung makakapag-establish tayo ng koneksyon sa kanya, baka hindi na tayo kailangan maghirap pa. Oo nga. Narinig ko rin, niloko siya ng ex niya. Nawalan siya ng maaming pera. Siguro, boba lang pero maganda. Hala, bilisan natin. Painumin natin siya at dalhin sa hotel. Pagkatapos, pwedeng-pwede na tayong magpahinga at maging tamad. Manager Fu. Mahilig kayong uminom, di ba? Bigyan mo sila ng pinakamalakas na alak sa tindahan. Painumin mo sila hanggang mamatay. Manager Fu, nakamali ako. Manager Fu, huwag po. Zhao Zhao. Sino ka? Fujin yan. Ilsat, bumalik ka pala, akala ko. Hindi ka na babalik. Nandito ka. Paano ako hindi pupunta? Miss na miss kita. Masigit pa sa inaasahan ko. Zhao Zhao. Miss na miss kita rin. Haha. Lu Zhao Zhao. Hay, tubig. Kailangan ko ng tubig. Lenan, Heto. Ang lasingero mo talaga. si Li Chenghong ang magbabayad ngayong gabi. Sayang naman kung hindi natin ito samantalahin. Pero bakit mo? Ilan ang gasage mo? Bakit ko siya tatanggalin? Para magkaroon ako ng kaaway? Hindi ka ganyan dati. Anong pinagkaiba? Nagaganti ka sa mga nagkasala sa'yo. Malinaw ang pag-ibig at pagkamuhi mo. Dati, seryoso ka sa mga bagay na yan. Anong silbi ng pagsiseryoso? Seryoso rin ako sa'yo pero umalis ka pa rin. Zhao Zhao, kung may maibibigay akong paliwanag. Pwede ba tayong magsimula ulit? Lenan, ano? Noon, bitawan mo. Umalis ka. Bitawan mo. Fu Chenggran, simula nang ipanganak ka. Hindi mo ako pinansin, ngayon bakit ka biglang sumulpot? Para magdesisyon sa buhay ko. Dahil ako ang tunay mong ama. At ikaw ang nag-isang anak na lalaki ng pamilya Fu. Ibalik mo. Lu Zhao Zhao. Iyon ba ang kasintahan mo? Ngayon malapit ka nang maging tagapagmana ng pamilya Fu, ang ganitong babaeng mababa ang uri.
Hindi ka dapat maging manugang ko. Sino man ang kasama ko. Hindi mo dapat pakialaman. Sige, lumaki ka ng gayon ha. Kung magsasalita ka pa, gagamitin ko ang aking impluensya. Papaalisin siya sa eskwela. Sasama ako sa'yo. Huwag mo siyang galawin. Hayaan mo akong makausap siya. Dalhin mo siya sa eroplano. Hayaan mo akong magsalita, Fochengran. Alaynan. Huwag kang magpaliwanag ng marami. Gago ka, noon mo pa ako iniwan. Hindi mo man lang ako sinabihan. Umalis ka, ubo. Ah! Luzhaw-zhaw. Huwag mo akong galawin, Sen. Takpan mo. Nakakainis, huwag mo akong galawin. Luzhaw-zhaw. Hik! Noon pa man, wala akong magawa sa'yo. Alaynan. Ah! Alaynan. Ah, wuhuhu, ikaw, bakit nasa kwarto ko? Eight. Ito ang kwarto ko. Kagabi lasing ka. Gusto mong matulog sa aking kama. Anyway. At gusto mo pa akong manyakin, heto. Hindi naman siguro, ganun ba ako kahayo? Pasensya na sa iyo. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo na. Ihatid mo na lang ako sa trabaho gamit ang bisikleta. Ha? Bisikleta? Fujinyan, pwede bang huwag kang kumilos ng kung ano-ano? Hindi naman ako kumikilos. Ano ba ito? Ikaw bahala. Ang liit kasi ng bisikleta mo. Di hawakan mo ng mahigpit. Anong gagawin mo? Sasakay tayo, tol. Oh! Ha ha ha! Ang duwag mo naman. Naiwan ba sa abroad ang tapang mo? Ganyan ba magmaneho? Bless you. Ang tagal na, di ka pa rin nagbago. Magtrabaho ka ng maayos. Trabaho na. Ma, bakit ka nandito? Kung di ako pupunta, magiging binata ka habang buhay. Ma, opisina to. Umuwi na lang tayo. Ayoko, dito na lang. Ikaw, Kazi. Malapit ka ng mag-30. Kung di ka makasama, wala nang magkakagusto sa'yo. Ma! Zhao, kaninang umaga sa bahay. Nilagay mo ang USB sa coat ko. Next time, mag-ingat ka. Ha? Ay, Xiao yan pala, too. Di tayaw, ang tagal nating di nagkita. Kanina mo sinabing nasa bahay. Magkasama na kayo ngayon? Hindi, Ma. Pakikinggan mo muna ako. Anong paliwanag? Nagbalikan na kayo, di ba? You, Sa tagal ng panahon, si Xiao Yan pa rin ang gusto ko. Xiao Yan. Zhao. Kailan kayo'y kakasal? Gusto ko nang magkaapo. Nababaliw ka na, Ma. Hindi kami magkasama. Idi bakit sabi mo kanina nasa bahay kayo? Ako. Trabaho lang to. Assistant ko siya ngayon. Yung pagtira niyo sa iisang bahay? Tutubi yan? Tita, wala talaga kaming relasyon ni Zhao. Pero baka sa hinaharap magbago. Alam ko namang di ka mapagkakatiwalaan. Pero okay lang.
Nagpaas na ako sa dating site. May blind date ka mamayang gabi. Mabait at edukado, dalagang may kagandahang asal. Ipinanganak noong 1980. Ano ba ang balak nitong hayop na to? Hoy! Ikaw si Iniwang, di ba? Ikaf si MS. Lu? Ako nga. Alam ko, pakakasalan mo ako, pero... Ayoko pa munang pumasok sa libingan ng pag-aasawa. Gusto ko lang maglaro. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ganyan? Walang pagkababae. Nakahubat ka, PA. Bastos ang ugali, hindi ako. Hindi kita pakakasalan, ganyang klaseng babae ka. Makalumang pag-isip, di dapat pakasalan ang ganyang lalaki. Ang init-init ko. Tingnan natin ang susunod. Virginity Complex. Okay lang sa'yo na buhayin mo ako at ang anak ko. Dai ka BA kasal? Bakit may anak ka? Hoy, wag kang aalis. Ang gwapo mo pala, tara magpakasal na tayo ngayon din. Aray, multo. Magpakasal na tayo. Walang taste eh. Ang galing-galing. Type ko si MS Lu. Kung sa tingin mo, Masyadong mabilis ang direktang pagpapakasal. Tweederin tayong magdate muna. Miss Chen, sa tingin ko yung 200 ni na dowry. Kulang pa yan. Kaya pala amoy kawatan ang restaurant. Ikaw pala, Lu Zhao Zhao. Sana tinignan ko muna ang almanak bago lumabas. Ano? Ginamit ka na naman ng kabit mong manager? Dito ka pa naghanap ng sugar daddy. Ang kapal mo talaga. Araw-araw kang lumalabas kasama ang kabit mo, di ka nahihiya. Ikaf, Tama ba ang hinala ko? Sir, hindi mo alam, noong una palang masama na ang ugali nitong babae na to. Palipat-lipat ng lalaki, kaya nga tiniwalag siya ni Ming. Huwag kang magpadala sa kanya. Kayong dalawa, kayo pa ang nabaliktad ng kwento. Nandito pa ang video ng presscon, gusto mong panoorin? I play. Sige I play mo, Photoshop lang yan lahat. Totu BA? Sigurado ako. At ngayon, SA Xiaoyan Group. Assistant lang siya, dahil ibinenta niya ang sarili niya. Malamang, wala ng pera yung tangang lalaki, kaya naghahanap ng bago. Kaya mong mayaman, ikakasal ka. Tol, makingat ka. Kaya pala noong una, humingi ka ng malaking dote. Hoy hindi, huwag kang makinig sa kanila, wala talaga ako. Hinayaan mo akong lokohin sa pera. Umalis ka. Kausapin mo siya tungkol sa kasal. Hindi ka karapat-dapat. Ganitong babae gusto mo. Gusto ko talaga siya. Mapagpaimbabaw at mapagsamantala. Babaeng pera lang ang habol. May problema. Mga balif. Hindi, kahit na mapagpaimbabaw at pera lang ang habol ko, ganyan lang ang ibibigay mo. Isang bulaklak lang mula sa hapagkainan, ang mura naman. Ay mo sa akin. Lesat, hindi. Lu Zhao Zhao, hindi ka o maintindihan. Isang CE na may net worth na higit sa 1 bilyon. Ayaw mo. Gusto mo pa ring maghabol sa isang walang kwentang manager. Tanong ko sa iyo. Worth it, PA. May sira ba ang utak mo o bumababa na ang memorya mo? Ikaw ang unang nagtaksil. At saka, si Fujin yan, ano ang kulang sa kanya kumpara sa iyo? As nga isang overwhelmed, alating lumang mataas kaysa. Ang ABIS niya ay 6 na beses kaysa sa iyo, gwapo at mapagbigay, kahit kukukutin mo lang ang utak mo. Alam mo na kung sino ang dapat piliin bilang asawa. Anong silbi ng pagiging gwapo? Pwedeng maging boytoy lang. May bahay ba siya? May kotse ba? May milyon na savings ba? Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Hindi sapat ang pera niya sa buong buhay niya para makabili ng isang kotse ko. Sabi mo wala akong pera. Magkano ang total na gastos ngayon? Ayun, mahigit 800K. Hindi, ano ba ito? Ako ang magbabayad ng lahat. Hoy, huwag, magkano 800 ni, ibibigay mo. May makakagatas ko kanya. Maliit lang yan.
Nagpapanggap ka pang CE sa TE, ikaw ang magbabayad ng lahat. Mabuti na lang kung may isa K sa card mo. Successful on payment. Ano? Paano ito nangyari? Ang laki ng ginastos ni President Fu. Talagang katulad ng kwento. Walang problema, President Fu. Anong silbi ng may bahay, kotse, at milyon na savings mo? Nabili mo ba ng isang bulaklak si Zhao Zhao? Dinala mo ba siya sa date, yung milyon mong savings? Nagastos mo ba kahit piso para sa kanya? Ex-boyfriend Nayatu, no wonder hinawalayan. Kuripot Ang kapal na mukha mo dito. Kung ako yung babae, siya rin pipiliin ko. Halatang halata naman kung bakit hindi siya sinama. Dito sa mamahaling restaurant, mukha talagang squatter si Luz Hao Hao. Hindi bagay dito. Sa tingin ko, kayong dalawa ang nagpapababa. Ng klase ng restaurant na to. Huwag kang zur grapes. Vipsi ming genamin. Isang buwan mong sahod, baka isang order lang ng Pickled cucumber on kaya mo. Mali kayo. Una, hindi ganoon kamahal ang presyo. Dito, Pangalava. Blacklisted na kayo SA restaurant na. 2. Lumayas na kayo. Tingnan mong mabuti. VIP ako dito. Kapag pinalayas mo kami, papatalsikin kita sa trabaho mo. Under ito NG Zhaoyan Group. Noong nakaraan, personal na inyutos ng aming presidente na hindi tanggapin ang lahat ng taga-Haifeng Group. Security, alisin sila. Bitawan mo ako, kaya ako namang lumakad. Bye. Lu Zhao Zhao. Hintayin Montag ako. Bitawan mo ako. Fujinyan, kanina tinawag kang President Fu. Ito, ako. Ako ano? Ako ano? Zhao Zhao, may tinatago ako sa'yo. Gusto kong magpaliwanag. Hindi na kailangan. Alam ko na. Di. Ibigay mo. Ano? Yung credit card statement. Kanina. Credit card ang ginamit mo, di ba? Ibigay mo. Tingnan ko kung magkano utang mo. Tutulungan kita. Hindi na. Alam ko ang ginastos ko. Anong alam mo? Noong college ka, kalahati ng allowance mo ang ginamit mo para sa regalo ko. Ngayon, mas malaki pa. Nasaan ang credit card? Nasaan? Ha? Kung gusto mo talagang tulungan ako, balikan mo na ako. Nababaliw ka ba? Aayusin kita. Strategy lang yon. Pinipilit ka ba ng nanay mo na magpakasal? Pinipilit din ako ng nanay ko, kaya dapat tayong magkaisa. Magandang ideya to ah. At saka, sobrang close na natin. Hindi mo naman siguro. Gustong mang-asar, no? Ganito. Pwede ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako ganun kadesperada. Fujinyan. Ay naku, sabi ka unang gabi pag-isik siya yan. Ang ate-ate Montag PAE. Tita, Ma, hindi mo na ako pipilitin magpakasal, no? Hindi na, syempre hindi na. Pero Zhao Zhao. Sayang, yung 100 ka. Paano? Yung prana, yun? Ma, aayusin ko yan. Tatawag na lang ako ulit. 100 di panandang pandagdag, Luzhao-zhao. Ilan lang ba meron ka? Paano mo nagastos ng ganyan kay Xiaomin? Noong time na iyon, nagsisimula pa lang kumpanya niya, kulang sa pondo. Saka, noong panahon na iyon. Mahirap ka rin, estudyante lang ako noon. Wala akong magawa para tulungan ka, iba na ngayon. May trabaho na ako, ayokong may mahirap sa paligid ko. Paano kung maghirap ulit tapos umalis na naman? Hindi pwede. Ngayong bumalik na ako, dapat bumalik din yung pera. At dapat walang bawas, hahanap ako ng paraan. Lenan, hindi mo naman siguro ipapahamak yon. Ano ba, law-abiding citizen tayo, syempre dapat. Kusa niyang ibalik. Meron ka bang gustong itapon ngayon? Ming, sabi Montag. Personal na pupunta si Boss Fu. Para ihatid sa ating yung invitation SA auction. May balak ba siyang makipag-ayos? Si Lu Zhao Zhao, parang bata PA.
Wala yan sa halaga ng milyonaryong tulad ko. Sasabihin ko sa'yo, ito na yung huling pagkakataon na ibibigay sa atin ng Chaoyan Group. Kailangan nating samantalahin to. Bakit andito kayo? Ang mahal NG event na. Malaki na gastos nyo, no? Nga, libo-libo rin yon. Boss Xiao, yung royal necklace ngayong gabi. Hindi ako magpapakumbaba sa iyong maliit na kakayahan sa pananalapi. Mas mabuting pumili ka na lang ng iba. Royal necklace, Ming, itong necklace na ito. Huwag mong hayaang makuha nila ito. Bilhin mo para sa akin. VDBA? Mamaya na, hanapin muna natin si Fu. Fu? Ang nangyari noong nakaraan, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ngayon, kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang, ibibili ko para sa iyo. Ang iba ay okay lang. Ito namang necklace. Talagang maganda, magaling ang panlasa mo. Fu. Necklace na suot ng prinsesa noong nakaraang siglo. Ang sabi ay may pinakamalaking lilang brilyante sa mundo. Kaya bihira ito. Kung gusto mo ito, Fu, kukunin ko ito para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo bilang pagpapakita ng aking sinseridad. Ngayong nagkita-kita tayong lahat, malamang ay para sa necklace na ito, kaya't huwag na tayong mapaligoy-ligoy. Diretsuhin na natin at ipakita ang totoong bagay. Ito ba ay isang basurang tinda lang mula sa iyo? Ano bang royal jewelry ito? Mukhang ang kasama ni Xiao ay hindi lang walang alam sa jewelry, kundi pati na rin sa pagtahimik. Kung sinabi ni Fu na, ito ay royal jewelry, tiyak na ito ay. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Ang necklace na ito ay hindi sinasadyang nakuha ng aming institusyon. Kaya ang starting bid ay 50,000, magbigay na ng inyong presyo. 50,000 lang ang starting bid. Mukhang hindi kailangan ng malaking halaga para makuha si Fu. 10,000. Lu Zhao Zhao. Talagang gusto mong makipag-away sa amin, ha? Feng, ano ba ang sinasabi mo? Sa auction, ang importante ay patas, ang may pinakamataas na presyo ang mananalo. Kung ayaw mong tanggapin, magtaas ka ng presyo. ICAF. 15,000. 40,000. 40,000 para sa isang royal jewelry. Talagang mura na ito. Pasensya na, gusto talaga ng aking kasintahan ang necklace na ito. Kaya ngayon, kailangan kong agawin ito sa inyo. Hala, hindi kaya ang yaman ng Haifeng Group ay hindi kayang pantayan ng isang manager lang sa akin? 1 milyon. Luzhaushaw, noong tayo ay naghiwalay, wala kang masyadong pera. Isang manager ka lang, hindi ako naniniwala na. Ayaw mong maglabas ng 1 milyon ng isang bagsakan. 1,000,000, una. 1,000,000, pangalawa. Wala na bang iba? Binabati kita, Ginong Sheming. Sa halagang 1,000,000, matagumpay mong naibida ang kwintas ng huwang. Ano bang ginagawa mo? Ito'y binili ko ng 1 milyon. Para kay Boss Fu, kaya mo bang bayaran kung masira mo? Bakit hindi ko kayang bayaran? Si Lolo Huang ay bumili ng marami para sa kanyang apo. Kung gusto mo, ibibigay ko lahat sa'yo. Oyoy. Tama na, umalis na kayo, ayusin ang gamit. Sunod na grupo para sa short drama. Anong nangyayari? Oy. Huwag kayong umalis. Boss, huwag kalimutan ang huling bayad. Sige, mapupunta na ngayong gabi. Salamat sa inyong lahat. Ingat kayo. Salamat sa inyo. Binubula Montag ako, bata. Sino ang bumabula sa'yo? Noon mo pa ako niloko ng ilang libo. Sabi mo para sa kumpanya na wala lahat ng aking ari-arian. Bakit hindi mo sabihin niloloko mo ako? Lu Zhao Zhao. Gamit ang basurang ito, nanloloko ka, ito'y panloloko. Naniniwala ka bang ipapasok kita? Sinong nagsabing panloloko? Ang auction na yon ay legal. At matagal ko nang sinabi, itong kwintas ay Huang's necklace. Kayo ang nag-akalang royal necklace. Ano nang magagawa ko? Naku, walang magagawa sa katangahan. Huwag kayong masyadong mayabang, ang inyong boss. Si Boss Fu ay nakaupo pa rito. Hindi niyo ba pinapahalagahan ang inyong boss? Ano NG tingin niyo? Assistant Lu, pumunta ka muna sa bangko para mag-transfer. Hirap na hirap bawiin ang pera. Mas mabuting nasa bulsa mo, hindi ba? Salamat sa malaking tulong mo, Boss Fu. Aalis muna ako. Sa hinaharap, ibubuhos ko ang aking pagsisika para sa'yo. Mauna ka na, ako na bahala dito. Alaynan. Hoy, huwag kang umalis. Oy,
Ginoong Xiao, ang nakatayo ngayon sa harap nyo. Ang tunay na presidente ng Chaoyan Group, si Boss Fu. Hindi ka ba isang maliit na empleyado lang? Kailan ka naging boss Fu? Ito ay... Gusto ni Zhao Zhao, kaya sinamahan ko siya. Kahit na ikaw ang presidente ng Chaoyan Group, hindi mo naman dapat gamitin ang peking produkto para manloko. So, toong brilyante ang nasa itaas. Natatakot lang ako na mag-alala si Zhao Zhao. Kaya inilagay ko sa casing ng mga produktong galing Yu. Iba ko sa mga taong katulad mo, hindi ako nagloloko. Kung sayo talaga. Tama ka. Kung totoo ang kwintas na ito, hindi lang 1 milyon ang halaga nito. Lugi ka nito ah. Ano naman? Sabi ko na nga eh. Gusto ko lang masaya si Zhao Zhao. Huwag kayong masyadong magpakasaya nitong mga nakaraang taon sa Haifeng. Marami kayong ginawang pagnakaw, panuhol at paggamit ng pera ng kumpanya. Marami kayong ginawa, di ba? Paano mo nalaman? Paalala lang sa inyo. Naghahanda na ang mga reporter ng kanilang mga artikulo. Good luck sa inyo. Zhao Zhao, napanood mo na ba ang balita? Ano nangyari? Malapit nang mabangkarote ang Haifeng Group. Normal lang yan. Simula na sabihin ng ating presidente na hindi na sila makikipagtulungan sa Haifeng. Maraming kumpanya ang nag-terminate ng kontrata sa kanila. Tapos lumabas pa na nag-cut corners sila. At yung paggamit ng presidente ng pera ng kumpanya, ngayon lahat sila ayaw na sa kanila. Hay, sarili nilang kasalanan yan. Xiao, pakiusap. Patawarin mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Xiao. Bitawan mo ako, ano ba ginagawa mo? Xiao. Zhao, ako ang may kasalanan dati. Hindi ako karapat-dapat. Tweede Montag Beng pakiusapan si President Fu. Huwag naman lubusang sirain ang Haifeng Group. Ang Haifeng, bakit naging ganito ang kalagayan nila ngayon? Dahil lang sa inyo. Zhao, magkano ang gusto mong separation fee? Pagsisilbihan kita, kahit magkano ibibigay ko sa'yo. Pakiusap. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap, President Fu. Linisin mo ang basura. Huwag mo na siyang papakita sa akin. Opo. President Fu, ang Haifeng Group ay buhay kao. Huwag mong hayaang sirain ang Haifeng Group. Hindi masama, may dating ka talaga. Madali lang maglinis ng basura. Paano kaya? Ilan na lang napapanood ang Haifeng Group? Nakagalit siguro ng maling tao. Parang ikaw ang may gawa nito ah. Ako talaga ang may gawa. Ikaw talaga ang pinakamagaling, ikaw ang presidente ng Chaoyan Group. Ginastos ang credit card, ang malaking boss na may 800,000. Ikaw, Tahimik lang kayong lahat. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong kasamahan, si MS Linyu. Sa ating kumpanya, bagong itinalagang supervisor. Palakpakan natin. Bagong dating pa lang sa kumpanya, sana ay tulungan ninyo ako. Wow, ang ganda. Ang klase pa ng dating. Siyempre naman, hindi mo ba alam kung sino siya? ZMS, Lin. Sa abroad, kilalang kilala siyang theater actress. Kaya pala ang klase ng dating. bakit siya nandito? Bakit naging supervisor dito si Emeline? Narinig ko pa na noong nasa abroad siya, nanligaw siya kay Boss Fu. Baka itong pagdating niya dito, para kay Boss Fu lang. Gusto ni Fu yan. Ang tagal na niyang hinahangaan, ganito pala ang itsura. Ikaw si Lu Zhao, di IBA? Noong nasa abroad ako, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Pwede mo ba akong itawar sa kumpanya? Ako na. Bakit ka nandito? Jinyan, nakalimutan mo na ba? Noong bata pa tayo, pinagkasunduan na tayo ni Tito Fu. Bumalik ako para pakasalan ka. Magkakilala pala kayo. Noong nagtatrabaho ako sa abroad, nagkita kami. MS Lu, pwede mo na ba akong itawar sa kumpanya? Siyempre naman, ito ang aming conference room. Ito ang office ng presidente, tingnan mo na lang. Bago ako umuwi, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ikaw ang nag-expose ng pagsuhol ng Haifeng Group, di ba? Ah, hindi naman at kung wala si Manager Fu. Hindi ko magagawa iyon. Anong ipagmamalaki ng babaeng ito? Ang close mo pala kay Manager Fu. Baka kayo ay magsyota. Mas mabuting huwag pag-usapan ang pagpapanggap na magsyota sa office. Hindi naman, childhood friends lang kami. Close lang talaga kami. Inggit ako sa iyo, hindi tulad ko. Cold War pa rin kami ng boyfriend ko hanggang ngayon. Ngayon kailangan ko pang umuwi para hanapin siya. Baka ikaw at SI Fu. Anong few?
Assistant Lou, bumalik ka na sa trabaho, kaya na ni Emeline. Zandali. Marami pa akong hindi alam sa kumpanya. Kung hindi ako sasamahan ni MS Lu, baka gusto ni Manager Fu na samahan ako. Anong ginagawa niyo? Linyo, nababaliw ka na ba? Ano ang nangyari? Nung nasa abroad tayo, hindi ba't ganito tayo palagi magpati? Anong ganito magpati? Sa totoo lang, iniiwasan kita. Tapos babatiin pa kita. Hindi ba't sinabi ko na, ilang beses lang tayo nagkita? Pagbati ba yan, halik sa pisngi? Ito yung sinasabi ko sa'yo, boyfriend ko. Ano ang nangyari? Hindi ba't nag-Cold War tayo pag uwi mo dito? Naging kayo ni Zhao Zhao? Pero hindi pa tayo naghihiwalay. Hindi ba't ito ay hiating? Ikaw, Si Manager Fu pala sa abroad. Ang galing maglaro. Zao, huwag kang maniwala sa kanya. Wala talaga kaming relasyon. Kung may girlfriend ka na, bakit ako pa ang naging kontratang girlfriend? Zao, Jinyan, bitawan mo. mukhang hindi pa alam ng babaeng yon ang totoong pagkatao mo. Gusto Montag tulungan kita? Jinyan, dumating ka na. Anong ginagawa mo dito? Malapit na kayong ikasal ni Yuyu. Siyempre dapat akong pumunta. Sabi ko na, imposible sa akin si Linyo. Alisin mo yan. Ganito ka ba palagi kay Yuyu? Dumating na ang tatay ni Jinyan. At gusto ka raw niyang isama sa pagkain. Jinyan, special akong umuwi galing abroad. Para pakasalan ka, hindi mo ba nakikita kung gaano kita kamahal? Tayo ang bagay na magkapareho. Tama. Ang pamilya ni Lin ay mayayaman. At si Linyoy ay sikat na artista. Hindi ba't mas magaling siya sa batang yon? Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa tatay ko. Pero ngayon sasabihin ko sa'yo, wala akong nararamdaman sa'yo. Umalis ka na ngayon din. Pero may kasunduan tayo. Pinag-ako sa akin ni Tito Fu. Kapag 25 na ako, pakakasalan mo ako. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't ito ay panluloko sa akin? Artista ka nga, pero nasira na utak mo. Kung hindi mo ma-distinguish ang script sa realidad, pumunta ka sa mental hospital, ako na bahala sa gamot mo. Fujin Yang. Alam kong gusto mo si Luz Hao. Pero huwag mong kalimutan, siya ay isang mahirap na babae na walang pera o kapangyarihan. Ikaw ang presidente ng pamilya Fu. Paano mo siya mapapakasalan? Nababay? Hindi mo talaga kilala si Zao Zao. Hindi ko kailangang kilalanin, pero huwag mong kalimutan, 3 taon na ang nakalipas. Kung paano tayo umalis ng bansa. Ngayon, kahit na, hindi na ako namamahala sa grupong ito. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang saktan ang babaeng ito. Jinyan, sa pagbalik ko ngayon, Ayokong saktan ang sinuman, pero may ilang bagay na mas mabuting sabihin ng malinaw. Ang buhay ni Lu Zhaozhao ngayon ay nasa iyong mga kamay. Itatanong ko sa iyo sa huling pagkakataon. Gusto mo pa ba siya? Hindi ko siya gusto. Mabuti, Fujin yan. Maghintay ka na lang na walang makain. Tama na yan. Mahal ko siya. At sa buhay ko, siya lang ang pakakasalan ko. Ikaw ay isang suwail na anak. At saka, kahit na, si Linyu ay may parehong material na kondisyon tulad niya, pipiliin ko pa rin si Zao Zao. Ikaw ay talagang matigas ang ulo. okay lang, Tito, sa palagay ko. Si Jinyan ay pansamantalang. Nalinlang ng mga mata ni Luz Hao Zhao. Naniniwala ako na kung bibigyan mo lang ako ng kaunting oras, tiyak na may babalik kita. Sa pagmamahal sa akin. Jinyan. Ito ang aking numero sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-add sa akin. Tito Fu, halika na tayo. Pag-isipan mong mabuti. Zao Zao. Zao Zao, nandyan ka ba? Pumasok ka nang hindi nagbubukas ng ilaw at nagkalat pa ng tubig sa sahig. Ikaw ang magwawalis mamaya. Lu Zao Zao, ano ba ang ginagawa mo? Ate, ngayong gabi ay hindi mo ba ako papakainin? Anong kakainin? Hindi ka ba kakain kasama ng mayamang dalaga? Hindi ka ba nasa restaurant? Nang makita mo akong kumakain kasama si Linyo? Kumalma ka. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi na kailangan ng paliwanag.
Ako lang ang personal na assistant ni Manager Lou. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Pumunta ka na sa mayamang dalaga. Wala talaga akong relasyon kay Linyo. Nung hinahalikan ka niya, ang saya-saya mo naman ah. Hindi ah. Nga, kailan ka pa naging duwag? O baka naman may hawak siyang sikreto mo? Sabi ni Fujinyan, anong hawak niyang sikreto mo? Sabihin mo. Sige, sasabihin ko na. Pero huwag mo akong tatawanan ha. Baka nung nasa abroad ka. Nagubad ka na kaya tapos nahuli ka niya? Ano ba yung sinasabi mo? Ano nga? Sa totoo lang, si Linyo. Gusto niya akong alagaan, gawin akong sugar baby. Ano? Sugar baby? Linawin mo. Noong nasa abroad pa ako, sinabi na niyang aalagaan niya ako. Sasabihin ko sa'yo. Ang daming pera, pinipilit niyang ibigay sa akin. Pero sino ako? Hindi ko tatanggapin yan. Tinanggihan ko agad. Pero kahit ganun, sinusundan pa rin niya ako, gustong-gusto niya akong makuha. Araw-araw, iba't ibang paraan ang ginagawa ko para iwasan siya. Pero kahit ganun, parang baliw siya sa pagbibigay ng pera sa akin. Sugar baby, kasuklam-suklam na kapitalismo. Sugar baby, Subukan mong mag-aksaya ng papel ulit. ganito ang nangyari. Akala ko makakatakas ako pagbalik sa bansa. Pero sundan pa rin niya ako. Kaya, resbis ba ang ibinigay niya sa'yo? Hindi. Dollar. Bakit mo hindi tinanggap? Bakit? Regalo naman yun. Kung kinuha mo lang kahit kalahati. Kaya ano? Lusaw-saw. Pera-pera na lang ba ang iniisip mo? Eh ang dignidad ko. Wala ka man lang tanong. Nakuha mo na yun dati, wala nang kwenta yan. Pero hindi tama yon. Hindi pwedeng ganito na lang siya sa'yo. Kung magkakaaway kayo, baka maghiganti siya. Anong gagawin? Hindi ka nagsisinungaling, no? 3 taon na ang nakalipas. Sinira mo na ang buhay ko. Kung ulitin mo yon, wawasakin ko ang huling pag-asa mo. Hindi talagang hindi. Tiisin na lang muna natin to. Fujinyan, bakit ka nandito? Ang hirap mong hanapin. Yung financial report, may hindi ako maintindihan. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi mo maintindihan ang simpleng financial report na ito. Pwede ka pang maging supervisor. Anong ibig mong sabihin? Supervisor Lin, baka ang ibig niyang sabihin ay, hindi ka magaling sa finance. Ikaw, bilisan mo at ipaliwanag mo sa kanya. Ako. Sumunod ka muna sa kanya, kailangan nating protektahan ang trabaho natin. Baka tayo pag-initan, hintayin nating mahanap ang kahinaan niya. At isumbong kay Boss Liu. Hindi ako naniniwalang hindi siya kayang kontrolin ni Boss Liu. Sige na nga. Zhao Zhao, lahat ng tao sa opisina ay nagtaya na. Ikaw at si Fujinyan ay magkasama. Bakit mo siya ipinasa kay Linyo? Bahala ka, Beng Lagnat. Hindi mo naiintindihan. Ito ay tinatawag na malaking responsibilidad na ibinigay ng langit. Kailangan mo ng paghirapan. Tara na. Zhao Zhao, kaya mo pang tiisin ito. Hindi ba't green tea lang yan? Sino ba na hindi marunong? Jinyan, saan ka napunta? Ang tagal kitang hinahanap. Ah, Supervisor Lin, nandito ka rin pala. Message mo naman ako, pagod na ako. Ano na naman ang gusto mong gawin? Huwag kang makialam, tulungan mo ako. Supervisor Lin siya. Zhao Zhao, kakalipat ko lang sa kumpanya. Hindi pa ako masyadong familiar sa trabaho. Baka kailangan ko ng tulong ni Jinyan. Bakit hindi ka sumama sa ibang kasamahan para kumain? Ah, may kailangan lang ako sa kanya. Supervisor Lin, hindi mo pa alam. Kami ay magkasama noong bata pa, ang close namin. Araw-araw kaming magkasamang kumain. Nga pala, si Jinyan ay hindi kakain kung hindi ko siya pakakainin. Heto, Jinyan. Masarap, di ba?
Supervisor Lin, bakit nandito ka pa? Ah, gusto mo rin bang pakainin kita? Halika! Hindi na, busog na ako. Sa trabaho, wala akong kontrol. Hindi ko ba kayang kontrolin ka sa simpleng bagay na ito? Itong si Luz Hao. Naglakas loob na makipagsabwatan kay Fujinian para guluhin ako. Gusto mong maglaro ng patago? Sige. Hintayin Montag lang ako. Jinyan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ako na ang bahala. Inom tayo mamayang gabi. Linyue, hindi ako walang ginagawa. Wala akong oras sa kalokohan mo, kaya gagambalain ko na lang si Luz Hao. Sakto, makakapag-usap kami. Yung bigla kang umalis ng bansa noon, para pala sa pagpapakasal sa akin. Lin Yu, Importante ang trabaho, payagan mo na siya. buwisit, muntik ko na makalimutan yung usapang sustento. Sige, papayag ako. Pero huwag mo nang gambalain si Zhao Zhao. Yung Lin, yung supplier. Kailangan mong kausapin doon. Hintayin kita mamaya. Kuya Jinyan, dumating ka na. Upo. Narito ako ngayon para maglinaw. Kung pera ang gusto mo, o kaya ang proyekto ng kumpanya, pwede kong ibigay. Isang kondisyon lang. Malis ka sa buhay ko at kay Zhao Zhao. Pero, Huwag mo akong hadlangan sa usaping pag-asawa. Desisyon yan ng mga magulang, hindi ko yan tatanggapin. Gagamitin mo ba ang bagay na walang bisa sa batas? Para takutin ako. Walang saysay. Kuya Jinyan, kung ganyan na ang usapan. samahan mo na lang ako sa isang shot. Pwede ba? Kuya Jinyan, sa totoo lang, noong unang pagkikita pa lang. Umibig na ako sa iyo. Akala ko pagkalipas ng maraming taon. Mapapazayo rin ang puso ko. Ang daldal mo, buti na lang artista ka at hindi scriptwriter. Baka wala kang mahanap na trabaho. Zhao Zhao, saan ka pupunta? Ayaw mo na ng overtime day. Ayoko na, may ililigtas akong inosenteng binata. Huwag kang mag-alala, Fujinian, hindi kita pababayaan. Na mawala ang iyong dangal ng walang kapalit. Kung mawawala man, hintayin mong makuha ko ang pera. Ang init pala dito. Kuya Jinyan, bakit ka pinagpapawisan? Tulungan kitang punasan. Kung mainit, maghubad ka na. Tulungan kita. Kung nalason ka na, bakit ka pa nagpupumiglas? Ngayong gabi, pagtulungan na natin gawing panghabang buhay ito. Bakit wala pa si Luz Hao Zhao? Hindi ba't sabi niya nakaantabay lang siya para iligtas ako? Tigil, Bakit? Bakit nandito ka? akala ko nag-o-overtime ka. Mas masaya ang overtime kapag dalawa. Zandali, date ka on ngayong gabi si Jinyan. Anong karapatan mong dalhin siya? Maganda nga ang itsura ni Fujinian. Pero wala naman siyang ibang magandang katangian. Ikaw. Maganda lang ang katawan at itsura, marami naman ang ganyan. Bakit mo pa pinipilit itong puno? Nabaluktot. Evie, Manager Lin, ako ang taya ngayong gabi. Ano ito? Luz Hao Zhao, hindi ka pwedeng umalis. Samahan ka namin. Lu Zhao Zhao, papatayin kita. Ano ito? Bitawan mo ako, huwag mo akong hawakan. Fujinian, ang bigat mo, bumangon ka. Ayoko. Umalis ka. Kanina mo ba sinabing wala akong magandang katangian? Para lang yun kay Linyu. 20 taon tayong magkasama. Ni isang magandang katangian ko, hindi mo masabi. Sige, bitawan mo ako, sasabihin ko pa ang isa, ano.
Kahit anong sabihin mo, hindi mo pa rin ako magugustuhan. Sabihin mo. Anong sinabi mo? Sabi ko, kahit anong sabihin ko, hindi mo pa rin ako magugustuhan. At hindi na tayo magkakabalikan. So gusto mo pa rin ako? Bakit 3 taon na ang nakalipas, bigla ka na lang umalis? Hindi umalis ka, sasabihin ko sa iyo ngayon, kailangan mong magpaliwanag. Bitawan mo ako. Hindi na kita hahayaang makatakas. Fujinyan, masama kang tao, bitawan mo ako. Buti na lang at alam ko pa kung paano labanan ang mga manyak. Pagod na ako. Ha? Nagkakasakit ka na naman. Para lang hindi maging lobo ang kasama ko sa bahay. Kailangan kong laging handa sa laban. Una, magkasintahan tayo. Kontrata lang yon at para lang sa ating mga magulang. Na magkakabisa. Kaya, naluzhaw-zhaw. Nag-apply ako para maging totoong relasyon ang kontrata. Pwede ba? Yitsan, mali, muntik na akong madala. Ipaliwanag mo muna sa akin ang tungkol sa pag-alis mo 3 taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari, saka ko iisipin kung itutuloy ko. Simula nang ipanganak ako, hindi mo ako pinansin. Ngayon, bakit mo biglang nagagawang magdesisyon para sa buhay ko? Dahil ako ang iyong tunay na ama. At ikaw ang nag-isang anak ng pamilya Fu. Wala kang pakialam kung sino ang kasama ko. Tatlong taon na ang nakalipas. Mamamatay na ang tatay ko. Tito Fiu, Noong buntis pa lang ako ng nanay ko. Iniwan niya kami. Ayaw na ayaw talagang magitin ng nanay ko. Ang tungkol sa kanya. Noong nagkasakit siya ng malala 3 taon ang nakalipas. Gusto niya akong makita kaya nagmamadali akong pumunta sa abroad. Doon ko nasira ang cellphone ko. Kaya hindi kita nakontak. Pagbalik ko, binlock mo na ako. Ganoon talaga ako. Pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Okay naman, paliwanag mo kaya. Mag-oobserba muna ako ng ilang panahon. Bago ko pag-isipan kung magiging official tayo. pagdating ng panahon, saka na lang natin sabihin sa kanya ang totoo. Aray. Tita, kakao vi kao lang galing abroad, dinalav kao po kayo. Si MS Lin, salamat sa pag-alaga. Kay Jinyan nung nasa abroad ka, naghahanap nga ako ng pagkakataon para magpasalamat sa'yo. Pazazal amat? Alam Montag PA. Kung gaano kalaki ang sinakripisyo ni Linyu? Yang paborito mong anak, walang utang na loob. Jinyan. Kakauwi mo lang, hindi mo pa nakikita si Jinyan, di ba? Sakto. Nagkabalikan na si Jinyan at Zhao. Pagkakataon, sabay na kayong kakain. Nakabalikan? Sinong pumayag? Tama po, tita. Balita ka yung Zhao na yun. Hindi naman galing sa mayamang pamilya. Hindi bagay kay Jinyan yon, di iba? Totoo, hindi mayaman ang pamilya ni Zhao. Pero napakabait ng batang yon. Meron namang mga tao na kahit mayaman, masama ang ugali, hindi rin maganda yon, di ba? Ingot na matanda, ayaw sa mabuti. Kung hadlangan mo rin lang ang relasyon namin ni Jinyan, di mamatay ka na lang. Tita, balita ko po hindi maganda ang pakiramdam ninyo. Laging inubo. May dala po akong gamot, subukan ninyo. Ito po. Pakinom ninyo nito, gagaling kayo. Ang bait naman, MS Lin. Nga pala, uwi raw si Jinyan para maghapunan. Baka naman. Pwedeng sabay na kayong kumain dito. Sige po, tita. Umuwi na si Jinyan.
Hoy, Lu Zhao Zhao, bakit ka rin nandito? Zhao Zhao, dumating ka na. Pasok ka, pasok. Tita Few. Tito Few. Sino NG Tito Fu Montag? May pahintulot ba ako? Dinala mo pa dito, yung ganyang klaseng tao. Bahay ko to. Kahit sino nang gusto kong dalhin, dadalhin ko. Kung ayaw mo, umalis ka. Tito, tita, nakanda ako engaging yan. Paboritong longjing niya. Tara, sama kayo tikman. Halika, halika. Linyo, nagsisipsip ka na sa mga magulang mo. Sabi ko nga sa'yo, baliw to. Mayamanang naligaw ng landas, huwag kang mag-alala ngayong araw. Papaalisin ko yung ideya niyang pakasalan ka. So, ikaw at SI Jinyan Zhao Zhao. Nagkita na kayo sa opisina. Oo, tita. At si Jinyan sa opisina. Laging tumutulong sa akin. Inaalagaan si Yuyu. Jinyan, ano NG nangyayari sa'yo? Hindi mo inaalagaan si Zhao Zhao. Dahil magaling ako sa trabaho. Hindi ko kailangan ng tulong ni Jinyan, huwag kang mag-alala. Eh bakit si Yuyu inaalagaan niya? Hindi pa sanay si Yuyu sa trabaho, at saka. Dapat naman yung gawin ni Jinyan, et saka. Si Yuyu ay anak ng mayamang pamilya Lin. Hindi naman siya mahina. Sigurado ako magaling din siya agad. Salamat sa pagpuri, Tito. Haha, Jinyan. Dapat mong pahalagahan si Yuyu. Sa abroad, kilala siyang artista sa dula. Hindi tulad ng iba, jologs, walang class. Pasensya na, ako kasi gusto ko talaga yung simple. Fu Jinyan. Tito, huwag kang magalit. Uminom ka muna ng tsa. Tingnan mo, ganito dapat, tulad ni Yuyu. Hindi tulad ng kasama mo, walang modo. Alaynan. Sinong nagsabing walang modo? Alaynan. Tama na. Luzhaushaw, huwag mong isipin na dahil sa konti. Tandaraya ay makakapasok ka sa pamilya Fu. Isang ordinaryong tao. Gustong makisama sa mayaman, pangap lang yan. Ako ang makikisama sa mayaman? Hindi ko nga sinasabi na pinapayagan mo ang anak mo. Naalagaan ng mayamang babae. Alagan. Simula pa lang sa abroad, ginugulo na niya siya. Sinasabing 100,000 kada buwan para sustentuhan siya. Talaga? Noon, bagong kakilala lang namin ni Linyo. Sa abroad. Akala niya mahirap ako, kaya. Hindi, noong nasa abroad ako, alam ko nang siya ay. Heto na lang, ako na lang ang sustentuhan mo, marunong ako maglinis. Magluto, matipid, at magaling din sa trabaho. At mura lang ako, hindi 100,000, 50,000 lang. Ikaf. Ha ha ha. Luzhaushaw, anong pinagsasabi mo? Anong mali sa sinabi ni Zhao Zhao? Mga bata. Nagbibiro lang para pasayahin ako. Anong mali doon, tita? Hindi ako si Yuyu eh. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko ang mabuting intensyon mo. Sa tingin ko, Mas maganda gang sustentuhan si Zhao Zhao, kasi. magkasama naman ang lasa ni Zhao Zhao at ni Jinyan. Di ba? Hindi na ako kakain. Zhao Zhao, makita na lang tayo sa labas. Paalam. Jinyan, ang gulo-gulo mo ngayon. Ang makakapag-alaga ng maayos sa pamilya, nating Fu, ay dapat na mayamang dalaga. Hindi isang babaeng hindi karapat-dapat. Tumigil ka na, umalis na tayo. Ingat po, Tito. Jinyan, aray. Yuye, huwag kang mag-alala. Si Jinyan, mapapapayak ka o yan. Okay lang po, Tito. Fujinyan. Ayaw ko sanang maging masyadong mahigpit sa'yo, pero ngayon, inaasam-asam ko na ang itsura ni Zhao Zhao. Pag nalaman niya ang totoo. Annual party na yon. Akala ka ayos ka. Hindi naman ako magsasalita sa stage. Company annual party, oras to para bigyan ako ng pera. Hindi oras para gumastos ako para magrenta ng damit. Tama ka. Hay, ang galing, mukha kang tao sa suot mo. Alice, Sa pagbabalik tanaw sa nakaraang taon, lahat ay napakasipag. Napakaganda ng resulta. Bilang gantimpala, nagpasya si Boss Fu na ipatupad ang 4-day workweek. Wow! Gayun din, sa bagong taon, tataasan din ang sahod ng lahat, dagdag na 20,000 kada buwan. Wow! Ang bait naman ni Boss Fu. kamusta? Hindi ka nagsisi na napasok sa Choyan Group, di ba? Siyempre, mayroon tayong napakagaling na presidente at boss.
Kung hindi lang dahil mas gwapo ka sa kanya. Mai-inlove na sana ako sa kanya. Luzhao. Malapit na ang simula ng ating sayawan. Maaari na kayong maghanap ng inyong mga kapareha. Sayawan. Hindi ko ito pinlano, di ba? Baka last minute na idinagdag. Yitsad, sana nagrenta na lang ako ng damit. Huwag mo nang isipin, handa ko na para sa iyo. Ang isang gown ay hindi sapat na bayad para sa pag-aalaga. Anong sinasabi mo? Tunay ang intensyon kong tulungan ka. Maigi kong pinag-isipan. Dahil napakaganda ng relasyon mo at ni Jinyan, wala na ring saysay na makialam pa ako. Seryoso ka bang susuko? Tigilan mo na yan, magsisimula na ang sayawan. At saka, ang pagsuot ng magandang bestida. At pagsasayaw kasama ang minamahal, hindi ba't napakaromantiko? Sa totoo lang, noong una, kami ni Jinyan, ay may kasunduan. Kasunduan? Ikaw na mayaman. Paano ka magkakaroon ng kasunduan sa kanya? Pinagkasunduan ng mga matatanda, hindi ko alam. Pero Lu Zhao Zhao. Sa tingin mo ba talagang mamahalin ka? Ni Fu Jinyan habang buhay? Alam kong hindi mo siya pababayaan. Kahit hindi niya ako. Mahalin habang buhay, hindi ka niya titignan. Pagdating sa trabaho, ako ang kilalang artista. Pagdating sa pera, ang laman ng bangko ko, ay hindi mo pa narinig. Pagdating sa pamilya, mas mataas ang estado ko kaysa sa iyo. Ang huling pipiliin ni Fu Jinyan ay ako. Mas mabuti pang magpaganda ka na lang. At ayusin ang mga kulubot sa mukha mo. Ikaf. Sige, panoorin mo kung sino ang pipiliin. Ni Jinyan para sa unang sayaw. Sige, salamat sa libreng magandang bestida. Sayang naman kung hindi ko kunin. Kumusta? Nasaan si Zhao Zhao? Bakit siya lang ang tinatanong mo? Hindi mo ba ako itatanong? Siya ang girlfriend ko. Ang magiging asawa ng pamilya Fu. Ang mahalaga sa akin ay siya lang. Jinyan, jede Montag Bang. Ipangako sa akin ang isang bagay. Yung unang sayaw. Zazayav tayo. Basta ang unang sayaw, tayo ang magsasayaw. Pangako ko na hindi na ako. Makikialam sa inyo ni Luz Hao Hao. Magre-resign na rin ako sa Chaoyan Group, okay? Sigurado ka? CJ, Magsisimula na ang opening dance, mga kasama. Nakahanap na ba kayo ng partner? Magsisimula na, malalaman na natin ang katotohanan. Jinyan, handa na ako. Zhao Zhao. Gusto mo bang sumayaw sa akin? Bakit Jinyan? Nanggako ka sa akin. Anong bakit? Ang sayaw. Pero bago tayo umuwi, nangako ka rin na hindi ka na makikialam sa akin. Ginawa mo ba? Para sa mga katulad mo, walang kwentang pangako. Akala ko talo na ako sa sayawan. Kung pinili ko si Lin Yu kanina, patay na ako siguro. Hindi naman kung pinili mo siya. Malamang pinilit ka lang. Ayos ang talino mo. MS? Lin, kung pagod ka, samahan kita sa tabi para magpahinga. Umalis ka. Lu Zhao Zhao, mamaya ka na. Pagkatapos ng party, may sasabihin ako. Maghanda ng microphone. Ang galing mong sumayaw. Siyempre, hidden skill ko to, dagdag sahod yan. E di ibibigay ko na sa'yo ang savings ko. Isang beses sa isang buwan, sumayaw tayo. Wow, may savings ka na pala. Maraming savings.
Mga kasama, sa annual party natin ngayon. Marami pa tayong premyo. May surprise pa ako. Para sa inyong lahat. Matagal na kayong empleyado. Siguradong nakilala nyo na si President Fu. Pero kung sasabihin kong siya lang ay, Assistant NI President Fu, nandito rin pala siya. Sino kaya? Ang exciting. Ha? Assistant lang siya. Ang lalim ng pagtatago ni President Fu. Ang totoong President Fu ay nandito. sa annual party natin. Bakit ka tumatakbo? May galit ka ba kay President Fu? Curious ba kayo kung sino ang totoong President Fu? Sino kaya? Tingnan nyo dito. Si President Fu, para sa ikabubuti ng kumpanya, itinago ang identity at sumama sa empleyado. Salamat sa'yo. Talagang Fuzong, ang galing talaga ni Fuzong. Fuzong, Zhao Zhao. Ikaw ang presidente ng Zhaoyan Group. Pero Zhao Zhao, pakinggan mo muna ako. sinungaling. Zhao Zhao. Zhao Zhao, huwag kang magalit, pakinggan mo muna ako. Ano ang ipapaliwanag mo? Sabi ni Linyo may kasunduan kayo, hindi ako naniwala noon. Totoo pala. Bagay na bagay kayo. Hindi ko naisip yun sa kanya, hindi kailanman. Mula pa sa simula, niloloko mo na ako. Presidente ka. At ako, isang maliit na empleyado lang. Hindi talaga tayo. Magkapareho ng mundo. Hindi ganon. Zhao Zhao, para sa akin. Hindi ka kailanman naging iba. Hindi ko alam na ang tatay ko. Palang mayaman. Ako lang ang anak niya. Noon, para mapamana sa akin ang negosyo. Niloko niya ako, sinabi niyang patay na siya. Yung paghihiwalay natin 3 taon na ang nakalipas, niloloko mo rin pala ako noon. Yung mga paliwanag mo dati, walang kwenta. Fujin yan, ang galing mo talaga. Pati yung sa resort, ikaw rin ang nag-utos na ako ang maging decision maker, di ba? At ngayon nalaman ko, habang ako'y nahihirapan at nagmamakaawa sa iba para mag-solve ng problema. Ikaw, 1 kilos lang, kayang-kaya mo palang ayusin. Sobrang sarap sa pakiramdam, no? Hindi ko yun naisip, hindi kailanman. Gusto kitang tulungan, may kasalanan ba ako doon? Bitawan mo ako. At sinabi mo pa na gustong alagaan ka ni Linyo. Habang ginagago mo ako, pinapaasa at pinapaselos mo pa ako. Hindi pa ba nakakita ng ganyang? Aliw ang isang mayamang hijo. Gusto mong maging totoo. Panaginip yon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Zhao Zhao. Ang tanga-tanga mo. Yung taong gumamit sa'yo noon. Paano mo pa nagawang mahalin siya? Hindi ba't kahapon natulog ako sa sofa? Gising ka na. Kumain ka na ng agahan. Lumabas ka. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sa totoo lang, bahay ko ito. CJ, aalis na ako. Ang pagtatago ni Zhao Zhao ng kanyang pagkakakilanlan. Mali talaga ako, pero natatakot lang ako na baka hindi mo ako tanggapin. Pasensya na. Basta alam mo na. Zhao Zhao. Maga kang umalis kagabi, hindi mo nakita. Nababaliw na kami, nga. Kailan ka magpapakasal kay Boss Fu? Hiwalay na kami noon pa. Heto. Kahit gaano kagalit, kumain ka ng almusal, masama sa tiyan kung hindi. Wow, ang laming ni Boss Fu. Inggit ka. Heto, para sa'yo. Huwag mo na silang alalahanin, ito ang para sa'yo. Meron din silang lahat.
Zenozi Ginongfu? Dito, ilagay mo lang ang delivery sa mesa. Mga kasama. May almusal para sa lahat, isa kada isa, walang kulang. Kailangan bang kainin? Nakadepende sa performance. Bastos. Kain. Pinipilit ako kumain. Mabait ka. Fujinyan, Ano pa bang hiwalay? Wala namang mukha ng hiwalay dito. ibigay mo ito kay Boss Phil. Zhao, ikaf na lang ang magdala. Hindi ako takot maglakad, ang problema. Kanina pa ako pabalik-balik kay Boss Fu, ang mukha niya. Lalong sumasama. Hindi naman siya kumakain ng tao. Assistant Lu, sabi ni Boss Fu. Ang proposal mo ay may counting. Kakaiba. Gusto niyang pumunta ka para magpaliwanag. Hindi pwede. Ito ay malinaw na paghihiganti. Good luck na lang SIO, Presidente. Ang asawa ngayon, paang siya ang kumakain ng tao. Hindi ka marunong kumatok. Fujinyan, ano na naman ang gusto mo? Gusto ko lang humingi ng tulong sa'yo. Lasiw, ang kilalang presidente ng Saoyan, kailangan pa bang humingi ng tulong sa isang ordinaryong tao? Ang bihira naman. Gusto kitang lutuan ngayon ng masarap. Sakto may promo ang supermarket, pero hindi ko pa rin alam kung paano bibilhin para makatipid. Hay, mas masarap kaya ito? Hay, hindi pwede. Ang mamahal ng mga may packaging na ganito, hindi pwedeng kunin to. Bilis, ibalik mo. Dapat yung ganito, ayan. Yung walang packaging lang ang mura. Paano na kung wala ako? Kaya nga mayo ako eh. Ang tanga-tanga mo, ilang beses na kitang tinuruan, hindi mo pa rin alam. Alaynan. Ito yung dalawang kupon. Hindi pwedeng sabay gamitin, mas mura kung hiwalay ang bili. Ang hassle naman. Pag umabot ng 100, bawas 20, kaya dapat 4 na order gawin natin. Yan ang sulit. Ano? Alam ko na lahat. Pero talagang, sa mga ganitong bagay, kailangan ko pa rin ang tulong mo sa akin. Hindi pwede. Hindi maganda, Fujinyan, si Lola Fu. Baka may peligro siya. Ano ang sinasabi mo? Ano ang nangyari sa nanay ko? Ako'y nagseselos sa'yo at kay Zhao Zhao. Kaya binigyan ko ng gamot ang nanay mo. Binigyan ng gamot? Linyo maghanda kang makulong. Jinyan, Zhao, alam ko. Hindi ako dapat nagpadalos-dalos. Pangako ko na sa hinaharap. Hindi ko na kayo gagambalain pa. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Patawarin ka. Mula ngayon, ang pamilya Lin at Few. Wala nang anumang pakikipag-ugnayan, wala nang kinalaman. Tita, importante ang kalusugan mo. Uwi na tayo. Ma, Tita Few, okay ka lang ba? Tawagin ang ambulansya. Tita Few, are. Hindi na kailangan. Tita Few, niloko mo ako. Okay lang si tita, huwag kayong mag-alala. ma, hindi ka ba binigyan ng gamot ni Linyo? Tangang bata, ang talino ng nanay mo, alam na niya, ang mga kalokohan niya. Alam ko na, may problema yung gamot niya. Siyempre hindi ko inumin. Bakit hindi mo agad sinabi? Pinag-alala mo kami ni Zhao Zhao. Gago ka. Kayong dalawa ang dapat ipag-alala. Zhao. Galit ka pa rin kay Jinyan. Bigay mo ang kamay mo sa akin. Jinyan, alam ko. Kung hindi lang dahil pinilit ka ng tatay mo gamit si Zhao. Hindi montag, Ivan si Zhao. Lalong hindi ka alis ng bansa. Zhao sa ugali montag. Ayaw mo pa rin makisama kay Jinyan. Ibig sabihin may pagtingin ka sa kanya. Pwede bang para sa akin na lang? Bigyan mo ulit ng chance si Jinyan, okay? Magkasama lang tayo sa kwarto, hindi naman sa isang kama. At ang luto mong congee, ang sarap. Ako talaga ang project leader. Bukod sa IE na pwedeng nakawin ng kahit sino. Sino pa ang makakapagpatunay? Ang presidente mismo ang nagpatunay para sa kanya. Sapat na ba? Gusto ko talaga siya, kahit materialista. At pera-pera lang ang habol. Fujinyan, Nandito ako.
Palagi akong nandito. 3 taon na ang nakalipas, sabi mo magkasama tayo habang buhay. Tapos bigla ka na lang umalis ng bansa. Pagbalik mo, niloko mo pa ako. Gusto kitang pakasalan. Zhao Zhao. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Pangako ko. Hindi na maulit ang pangatlong beses. Payag ka ba? Hindi ka pa regular. Kailan ako magiging regular? Susunod ako sa'yo. Ayos yan.